Hapon na sa bahay ni Kapitan Tiago. Tahimik ang paligid pero punong-puno ng tensyon. At kakauwi lang ni Ibarra mula sa Europa. Pero, imbis na pagbati, galit ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, si Kapitan Tiago ay nanginginig habang pinagmamasdan ang pagtatalo. Lumapit si Padre Damaso kay Ibarra. Sinusuri si Ibarra mula ulo hanggang paa. Oh, Ibarra, bumalik ka pa talaga. Akala ko pinili mo na yung mga dayuhang erehe. May natututunan ka ba talaga sa mga banyaga? Padre, nirespeto ko po kayo dahil pari kayo. Pero hindi ko palalampasin ang pambabastos nyo sa pangalan ng tatay ko. Kayo po ba ang dahilan kung bakit siya namatay? Si Padre Damaso ay nakangising naglalakad paikot kay Ibarra. Ang ama mo, isa siyang erehe. Dapat lang nailibing siya sa libingan ng mga inchik. Mali na pinayagan pa siyang mamatay ng payapa. Naiiyak sa galit, nanginginig ang kamay ni Ibarra. Anong sabi nyo? Kayo ba ang nagutos na hukayin ang bangkay ng tatay ko? Wala kayong karapatang gawin yon. Oo, hindi dapat inilibing sa lupa ng simbahan ang isang tulad niya. Hindi siya karapat-dapat sa basbas ng Diyos. Kung hindi lang kayo pari, matagal na kayong naparusahan sa lahat ng pambabastos ninyo. Hindi kayo Diyos para kontrolin ang buhay ng iba. Subukan mo akong labanan. Akala mo ba madali lang kalabanin ang simbahan? Kayang-kaya kitang burahin. Hindi kita lalabanan bilang pari. Lalabanan kita bilang taong ginamit ang kapangyarihan para apihin ang patay. Darating ang araw ng hustisya. Kapitan Tiago, kailan pa naging tama na pinahihirapan ang tao para sa kapakanan ng mga makapangyarihan? Umalis si Ibarra na puno ng galit. Naiwan si Padre Damaso na parang bulkang sasabog. Si Kapitan Tiago ay tahimik lang, halatang apektado at natatakot. Ano nang nangyari, Kapitan Tiago? Ang batang yon, wala nang respeto. Hinamon ako mismo. Simbahan na nga lang ang natitirang may otoridad dito. Pati yun, lalabanan pa niya. Kapag hindi natin siya pinatigil, sisirain niya ang lahat ng plano natin. Hindi ako papayag. Padre, baka dapat hinay-hinay lang tayo. Anak siya ni Don Rafael at ang galit niya para sa tatay niya rin. Baka madami tayo, lalo na't hawak natin ang pondo ng mga makapangyarihan. Huwag mo akong sermonan, Kapitan Tiago. Kung sisira siya sa lahat ng mga pinaghirapan natin, dapat lang na mas lalo ko siyang durugin. Wala ka bang tapang? Bakit ka palaging tahimik? Hindi ba ikaw dapat ang umaakto para kay Ibarra? Ikaw dapat ang nagpaparamdam ng takot sa kanya. Padre, hindi ko po kayo makapagsabayan sa ganyang paraan. Gusto ko lang sana siyang kausapin ng mahinahon. Hindi lahat ng laban dinadaan sa galit. At yan ang dahilan kung bakit mahina ang mga katulad mo. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng tapang at kontrol. Hindi mo ba iniisip ang mga posibleng mangyari dahil sa kahinaan mo? Takot ako, Padre. Takot ako para sa sarili ko. Para kay Maria Clara at para sa pamilya natin. Maria Clara? Ang batang yun ay walang laban. Kung siya ang magiging dahilan ng pagkatalo natin, hindi ko siya papalagpasin. Pero Padre, siya ang dasal naming lahat. Hindi ba't siya ang pag-asa natin? Bakit natin sa isasangkot sa gulo? Hindi mo naiintindihan. Hindi siya ang pag-asa. Siya ang susi sa lahat ng tagumpay o pagkatalo natin.